Ang mga kamay ni Rosa Villanueva ay nanginginig habang hawak ang lumang tiket ng tren. 50 taon, kalahating siglo ang lumipas simula noong huling beses niyang nakita si Miguel. Nakatayo siya sa platform ng PNR Tutuban Station sa Maynila, ang parehong istasyon kung saan nagpaalam sila noong 1973. Ang hangin ay mainit. Ang ingay ng mga tao ay parang musika ng nakaraan na bumabalik. Hindi niya alam na ang araw na ito, ika-11 ng Marso, taong 2024, ay magbabago ng lahat. Hindi niya alam na ang simpleng desisyon na sumakay sa tren na ito papunta sa Laguna ay magreresulta sa pinaka-hindi inaasahang pagkikita ng kanyang buhay. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito na tiyak na aabutin ang pinakamalalim na bahagi ng inyong puso, mag-subscribe na sa channel na ito. Dito, lagi ninyong mahahanap ang mga kwentong tunay na tumatagos sa kaluluwa. Mga kwentong magpapaalala sa inyo ng halaga ng pag-ibig, ng sakripisyo, at ng mga pagkakataong hindi na muling babalik. Pindutin ang subscribe button at ang bell icon para hindi kayo makakaligtaan ng masusunod pang kwentong magpapaiyak at magpapaisip sa inyo. Bumalik tayo sa nakaraan, taong 1970 sa Sampaloc, Maynila. May maliit na bahay na yari sa kahoy at bakal na yero. Doon nakatira ang pamilya Villanueva. Si Rosa ay 15 pa lamang noon. Payat, mapupungay ang mga mata. Mahaba ang itim na buhok na laging nakatali sa likod. Simpleng babae lang siya. Walang kayamanan, walang espesyal na galing. Pero mayroon siyang isang bagay na natatangi, ang kanyang ngiti na parang sikat ng araw sa umaga. Araw-araw, pumupunta siya sa Espanya Boulevard para magtinda ng sampagita. Ang kanyang nanay na si Aling Consuelo ay manananahi. Ang tatay na si Mang Eduardo ay tsuper ng jeepney. Mahirap ang buhay pero masaya. Umagang-umaga, gigising si Rosa ng 4:00 ng umaga. Magluluto siya ng kanin at pritong itlog para sa pamilya. Pagkatapos, maghahanda siya ng mga garland ng sampagita na tinahi ng kanyang ina kinagabihan. Sasakay siya ng jeepney papunta sa Espanya at doon magsisimula ang kanyang araw. Ang buong umaga hanggang tanghali, nakatayo si Rosa sa tabi ng kalsada, inaalok ang mga dumadaang tao. Mga estudyante mula sa University of Santo Tomas, mga empleyado, mga turista. Ang kanyang boses ay mahinahon pero masaya. May kakaiba sa pagkatao ni Rosa. Kahit mahirap ang buhay, hindi nawawala ang pag-asa sa kanyang mga mata. Gabi-gabi, umuuwi siya sa bahay nila sa Sampaloc. Kakain sila ng sabay-sabay, simpleng hapunan lang, isda, gulay, kanin. Si Mang Eduardo ay magpukwento tungkol sa kanyang mga pasahero. Si Aling Consuelo naman ay nagsasalaysay tungkol sa mga damit na tinahi niya. At si Rosa, nakikinig lang, ngumingiti, nag-iisip na mga pangarap. Gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral. Gusto niyang maging guro, pero alam niya na imposible yon. Wala silang pera para sa kolehiyo, kaya tinanggap na niya ang kanyang kapalaran bilang tindera ng sampagita. Pero may isang pangarap pa rin siya na hindi niya sinasabi kahit kanino. Ang pangarap na makahanap ng taong tunay na makakaintindi sa kanya. Ang taong mamahalin siya kahit simpleng tao lang siya. Naranasan niyo na ba ang mabuhay sa isang mundo kung saan ang bawat araw ay pareho, kung saan ang buhay ay sunod-sunod na gawain? Walang sorpresa, walang pagbabago. Ganyan ang buhay ni Rosa noon. Umaasa, naghihintay, hindi alam na malapit nang dumating ang taong babago sa lahat. Isang hapon, ika-23 ng Hunyo, taong 1970, habang nakatayo sa isang binata na lumapit sa kanya. Matangkad, moreno, may salamin, nakasuot ng puting kamisa at itim na pantalon. Ang pangalan niya ay Miguel Santos. Si Miguel ay estudyante ng engineering sa University of Santo Tomas. Galing siya sa Pampanga, nag-aaral sa Maynila,
nakatira sa isang maliit na boarding house sa dapitan. Mahirap din ang pamilya niya. Ang kanyang ama ay magsasafa. Ang kanyang ina ay naglalako ng kafanin sa palengke. Pero kahit mahirap, determinado si Miguel na makapagtapos ng pag-aaral. Scholar siya, sumasagot ng mga exam ng perpekto. Walang absent, walang reklamo. Pero sa likod ng seryosong mukha ni Miguel, may pusong malungkot. Malayo siya sa pamilya. Mag-isa siya sa Maynila. Walang kaibigan na tunay na nakakaintindi sa kanya. Nang lumapit siya kay Rosa, ngumiti siya. "Bumili ka ng sampagita, kuya," sabi ni Rosa. Iniabot ang isang garland. Miguel ay tumingin sa mga bulaklak. Pagkatapos, tumingin kay Rosa. "Magkano?" tanong niya. "5 piso lang po," sagot ni Rosa. Inigyan siya ni Miguel ng 10 piso. "Sukli mo?" sabi ni Rosa. "Wag na," sagot ni Miguel. Para sa ngiti mo at umalis na siya. Pero kinabukasan, bumalik si Miguel. At sa susunod na araw, at sa susunod pa, halos araw-araw, bumibili siya ng sampagita kay Rosa. Minsan 2 garland, minsan 3. Hindi naman niya kailangan ang lahat ng iyon, pero gusto niyang makita si Rosa. Gusto niyang marinig ang boses nito. Gusto niyang makita ang ngiti nito. Hanggang sa isang araw, niyaya niya si Rosa na magmerienda sa isang karinderya malapit sa UST pagkatapos ng kanyang shift. "Sige," sagot ni Rosa, kinakabahan pero masaya. Doon sa simpleng karinderya na may lamesa na kahoy at upuang plastik, nag-usap sila ng malalim. Nagsalaysay si Miguel ng kanyang buhay sa Pampanga, ang kanyang mga magulang na nagsasakripisyo para sa kanyang pag-aaral, ang kanyang mga kapatid na naiwan sa probinsya, ang kanyang pangarap na maging engineer, makatulong sa pamilya, makapagpatayo ng bahay para sa kanyang mga magulang. Rosa naman ay nagsalaysay ng kanyang buhay, ang kanyang pangarap na maging guro, ang kanyang sakripisyo araw-araw, ang kanyang pag-asa na balang araw magbabago ang lahat. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Miguel na may espesyal kay Rosa. Hindi lang ang kagandahan nito, kundi ang puso nito, ang kabaitan, ang tapang sa kabila ng kahirapan. At naramdaman ni Rosa na si Miguel ay iba sa ibang lalaki. Hindi siya mayabang kahit estudyante ng kolehiyo. Hindi siya tumitingin sa kanya mula sa itaas. Tingin niya kay Rosa ay kapantay niya. Mula noon, naging sila na. Hindi opisyal na mag-boyfriend at girlfriend, pero alam ng lahat na si Rosa at Miguel ay magkasintahan na. 6 na buwan ang lumipas. Masaya sila. Kapag linggo, naglalakad sila sa Luneta. Minsan, nanonood sila ng sine sa Sine Oriente. Minsan naman, umuupo lang sila sa Rizal Park. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Punto. Simple lang ang kanilang pag-iibigan. Walang mamahaling regalo. Walang grandiosong date. Pero totoo, tapat, puno ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng salita para ipakita. Pero ang mundo ay hindi perpekto at ang mga pangarap ay hindi palaging natutupad. Isang gabi, ika-14 ng Disyembre, taong 1970, umuwi si Miguel sa kanyang boarding house at may naghihintay na liham. Galing sa Pampanga, galing sa kanyang ama. Binuksan niya ang liham. Habang binabasa niya, unti-unting sumikip ang kanyang dibdib. Ang kanyang ama ay may malubhang sakit. Kanser. Kailangan ng operasyon. Kailangan ng pera. Pero wala silang pera. At ang tanging pag-asa nila ay si Miguel. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Kailangan niyang magtrabaho. Umupo si Miguel sa kanyang kama. Ang liham ay nanginginig sa kanyang kamay. Lahat ng kanyang pangarap, lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang pag-asa, parang bumagsak sa isang iglap. Pero alam niya kung ano ang dapat gawin. Siya ay anak. Siya ay may responsibilidad. Siya ay may utang na loob sa kanyang mga magulang na nagsakripisyo para sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Rosa sa kanilang usual na lugar,
ang karinderya malapit sa UST. Rosa, may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Ano yon, Miguel? Tanong ni Rosa. Kinakabahan na. Kailangan kong umuwi ng Pampanga. Ang tatay ko ay may sakit. Malubha. Kailangan kong tumigil sa pag-aaral. Kailangan kong magtrabaho. Napatigil si Rosa. Ang mundo niya ay parang huminto. Gaano katagal? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam. Marahil ilang buwan. Marahil isang taon. O marahil hindi na ako makakabalik. Umiyak si Rosa. Hindi, Miguel. Hindi pwede. Paano ang ating mga pangarap? Paano ang ating kinabukasan? Hinawakan ni Miguel ang mukha ni Rosa. Rosa, mahal na mahal kita. Pero hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya ko. Sila ang nagbigay sa akin ng buhay. Sila ang nagsakripisyo para sa akin. Ngayon, ako naman ang kailangan nilang magsakripisyo. Pero babalik ako, pangako ko sa iyo. Hihintayin mo ba ako? Tumamo si Rosa habang umiiyak. Oo, Miguel, hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal. At yumakap silang dalawa. Sa gitna ng kalungkutan, may pag-asa pa rin. Pero ang pag-asa na yon ay mabilis na masusubok. Ika-22 ng Disyembre, taong 1970. Umaga, si Miguel ay nakatayo sa Tutuban Station, ang dating Manila Railroad Company. Hawak niya ang isang maliit na bag na may kaunting damit at libro. Katabi niya si Rosa. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Ang tren papuntang Pampanga ay naghihintay na. Ang usok mula sa makina ay umaangat sa hangin. Ang ingay ng mga tao, ang tunog ng kampana. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Miguel, sabi ni Rosa, ang kanyang luha ay tumatagaktak na. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Babalik ka. Hindi kita kakalimutan, Rosa, sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay pula na rin. Kahit saan ako mapunta, kahit ano ang mangyari, ikaw lang ang nasa puso ko. Mahal na mahal kita. Tumunog ang kampana. Ang konduktor ay sumigaw. Kailangan nam umalis. Huling yakap, huling halik sa noo. At sumakay na si Miguel sa tren. Tumayo siya sa bintana. Kumaway kay Rosa. At si Rosa, tumayo sa platform. Kumakaway habang umiiyak. Ang tren ay unti-unting gumalaw. Unti-unting lumayo. Hanggang sa hindi na makita ni Rosa ang mukha ni Miguel. Hanggang sa naging maliit na tuldok lang ang tren sa kalayuan. Hanggang sa nawala na ito. At naiwan si Rosa sa platform. Mag-isa, umiiyak. Walang alam kung ano ang susunod na mangyari. Ang hindi niya alam, ang paghihiwalay na iyon ay magiging simula ng 50 taon ng paghihintay. Ang hindi niya alam, ang araw na iyon ay ang huling beses na makikita niya si Miguel. Ang hindi niya alam, ang pag-ibig nilang dalawa ay magiging kwento ng sakripisyo, ng kalungkutan at ng pag-asa na hindi tumitigil kahit ang lahat ay tila wala ng pag-asa. Lumipas ang mga linggo. Nag-umpisa si Rosa na magtrabaho bilang tasambahay sa isang mayamang pamilya sa Quezon City. Iniwan niya ang pagtitinda ng sampagita. Kailangan niya ng mas malaking kita. Kailangan niya ng mas stable na trabaho. Baka sakaling sa ganitong paraan, makakapag-ipon siya. Baka sakaling sa ganitong paraan, makakatulong siya kay Miguel. Baka sakaling sa ganitong paraan, mas mabilis silang magkikita ulit. Pero ang mga linggo ay naging buwan at ang mga buwan ay naging taon. Nagsulat si Rosa ng mga liham kay Miguel. Ipinadala niya sa address ng bahay nila sa Pampanga. Pero walang sagot. Naghintay siya ng mga liham mula kay Miguel. Pero walang dumating. Ano ang nangyari? Nasaan si Miguel? Buhay pa ba ito? Naalala pa ba siya nito? O nakalimutan na siya nito? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit sa isip ni Rosa. Gabi-gabi, umiiyak siya sa kanyang kwarto sa bahay ng kanyang amo. Gabi-gabi, nagdadasal siya na sana ay maging okay si Miguel. Sana ay bumalik ito. Sana ay hindi siya nakalimutan. Pero walang sagot ang kanyang mga panalangin. Walang palatandaan mula sa langit.
Walang balita mula kay Miguel. Lumipas ang 3 taon. Taong 1973 na. Si Rosa ay 18 na. Mas mature na ang mukha niya. Mas malalim na ang kanyang mga mata. Ang ngiti na dating parang sikat ng araw ay naging rare na ngayon. Minsan lang siyang umiti. At kapag ngumiti siya, hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang araw, ika-25 ng Pebrero, taong 1973, umuwi siya sa bahay nila sa Sampaloc. Bumisita siya sa kanyang mga magulang. At doon, nakita niya ang isang liham na nakalagay sa lamesa. Galing kay Miguel. Nanginig ang kamay ni Rosa. Kinuha niya ang liham. Binuksan niya ito at binasa. Mahal kong Rosa, pasensya na kung ngayon lang ako nakapagsulat. Maraming nangyari sa nakaraang 3 taon. Ang aking ama ay naoperahan. Nagamot siya, pero ang gastos ay napakataas. Kinailangan kong magtrabaho ng husto. Naging construction worker ako. Naging driver. Naging anuman para kumita ng pera. Wala akong oras magsulat. Wala akong oras mag-isip. Ang tanging nasa isip ko ay ang pamilya ko. Pero wag mong isipin na nakalimutan kita. Hindi kita kakalimutan. Mahal na mahal kita. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo. Hindi na ako makakabalik ng Maynila. Ang aking responsibilidad ay nandito na sa Pampanga. Ang aking pamilya ay umaasa sa akin. Ang aking mga kapatid ay nag-aaral pa. Ang aking mga magulang ay tumatanda na. Hindi ko sila pwedeng iwan. Alam kong masakit ito para sa iyo. Alam kong maghihintay ka. Pero ayokong maghintay ka ng walang kasiguraduhan. Ayokong sayangin ang iyong buhay sa paghihintay sa akin. Kaya hinihiling ko sa iyo, Rosa, magpatuloy ka sa iyong buhay. Hanapin mo ang iyong kaligayahan. Huwag mo nang hintayin ako dahil hindi ko alam kung kailan ako makakabalik o kung makakabalik pa ba ako. Mahal na mahal kita, pero kailangan kitang pakawalan. Palagi kang magiging special sa puso ko. Palagi kitang maaalala, pero kailangan mong maging masaya. Kailangan mong magpatuloy. Paalam, Rosa. Ingat ka palagi. Si Miguel. Nahulog ang liham mula sa mga kamay ni Rosa. Ang kanyang katawan ay nanlamig. Ang kanyang dibdib ay parang binagsakan ng isang mabigat na bato. Ang kanyang mundo ay gumunaw, pakawalan, magpatuloy, kalimutan. Paano? Paano niya kakalimutan ang taong minahal niya ng buong puso? Paano niya bawawalan ang taong nangako sa kanya? Paano niya ititigil ang paghihintay kung ang puso niya ay patuloy na umaasa? Umiyak si Rosa. Umiyak nang umiyak. Ang kanyang nanay na si Aling Consuelo ay niyakap siya. Rosa, anak, okay lang yan. Darating din ang tamang tao para sa iyo. Hindi si Miguel ang para sa iyo. Pero si Rosa ay hindi nakikinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang pusong dudurog. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit na walang lunas. Kayo ba? Naranasan niyo ng mahalin ng totoo, tapos bitawan kayo ng taong iyon? Naranasan niyo bang sabihin sa inyo na dapat kayong magpatuloy, pero ang puso ninyo ay ayaw kumilos? Naranasan niyo bang masaktan ng sobra na parang wala ng dahilan para bumangon? Yan ang naramdaman ni Rosa. Yan ang sakit na dinala niya sa loob ng maraming taon. Pero ang hindi niya alam, ang sakit na iyon ay palalalim pa. Lumipas ang mga taon. Si Rosa ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Pero hindi siya nag-move on. Hindi siya nakalimot kay Miguel. Araw-araw, iniisip niya ito. Araw-araw, hinahanap niya ang mukha nito sa mga tao sa kalsada. Araw-araw, umaasa siya na baka bukas makita niya ulit si Miguel. Pero hindi nangyari. Ang mga taon ay lumipas. 20, 30, 40, 50. Si Rosa ay tumatanda. Ang kanyang buhok ay nag-umpisa ng pumuti. Ang kanyang mukha ay puno na ng wrinkles. Ang kanyang katawan ay nanghihina na. Pero ang puso niya ay patuloy na umaasa. Patuloy na nagmahal. Patuloy na naghihintay. Hindi siya nag-asawa.
Hindi siya nagkaroon ng anak. Naging kasambahay lang siya buong buhay niya. At ngayon, sa edad na 65, nag-retire na siya. Bumalik siya sa lumang bahay nila, sa Sampaloc. Ang kanyang mga magulang ay patay na. Ang kanyang mga kapatid ay may sariling pamilya na. At siya, mag-isa na lang. Pero kahit mag-isa, hindi pa rin siya tumitigil sa pag-asa. Dahil may isang bahagi ng puso niya na nagsasabi, baka isang araw, makikita niya ulit si Miguel. Baka isang araw, may mangyayari na magbabago sa lahat. At dumating nga ang araw na iyon, ika-19 ng Marso, taong 2024, umaga, si Rosa ay gumising ng maaga. May naisip siya, gusto niyang bumalik sa Tutuban Station. Ang istasyon kung saan nagpaalam si Miguel 50 taon ang nakalipas. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil nangungulila siya. Siguro dahil gusto niyang maalala ang nakaraan. Siguro dahil gusto niyang maramdaman ulit ang presensya ni Miguel. Kahit sa alaala lang. Naglakad siya papunta sa Tutuban. Ang istasyon ay nagbago na ngayon. Mas moderno na. May mga bagong building. May mga bagong tren. Pero may bahagi pa rin ng lumang istasyon na nananatili. Ang platform, ang riles, ang tunog ng kampana. Bumili si Rosa ng tiket papunta sa Laguna. Hindi niya alam kung bakit sa Laguna. Basta may tawag sa puso niya. Parang may nagsasabi sa kanya na pumunta doon. Sumakay siya sa tren. Umupo siya sa tabi ng bintana. Ang tren ay nagsimulang gumalaw unti-unti. Hanggang sa lumabas na ito ng istasyon, hanggang sa tumakbo na ito sa riles. Tinitingnan ni Rosa ang mga tanawin sa labas. Ang mga bahay, lahat ay lumilipas. Lahat ay nagbabago, pero ang puso niya ay nananatiling nakatigil sa nakaraan. Nakatigil sa araw na iyon, sa araw ng ika-22 ng Disyembre, taong 1970. Sa araw na umalis si Miguel at habang nakatingin siya sa bintana, biglang may sumakay na matandang lalaki sa susunod na station. Umupo ito sa tapat niya at nang tumingin si Rosa sa mukha ng lalaki, napatigil ang kanyang puso. Hindi pwede, imposible. Pero ang mga mata, ang ilong, ang ngiti, parang kilala niya. Parang nakita na niya noon. Parang kahawig ng taong mahal niya. Pero mas matanda, mas payat, mas puti ang buhok. Miguel, bulong ni Rosa. Halos hindi marinig. Ang matandang lalaki ay tumingin sa kanya. Napakunot ang noo, napatigil. At sa Rosa, bulong ng matandang lalaki. Ang boses ay nanginginig. Ikaw ba yan? Tumayo si Rosa. Nanginginig din. Miguel, ikaw ba talaga yan? At tumango ang matandang lalaki. Oo, ako ma. At sa sandaling iyon, tuluyang bumuhos ang mga luha ni Rosa. 50 taon, kalahating siglo, 50 taon ng paghihintay, 50 taon ng pag-asa, 50 taon ng pagmamahal na hindi tumitigil. At ngayon, nandito na siya. Nandito na si Miguel, sa harap niya, sa loob ng parehong tren, sa parehong biyahe. Parang pinaglalaruan sila ng tadhana. Parang sinasabi ng langit na ito na ang oras, ito na ang pagkakataon, ito na ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Lumapit si Miguel, umupo siya sa tabi ni Rosa. Hawak niya ang kamay nito, ang kamay na matanda na, puno ng mga ugat, payat, nanginginig. Pero sa paghawak na iyon, naramdaman nilang pareho ang init na nawala sa loob ng mahabang panahon. Rosa, pasensya na. Kung ngayon lang kita nakita ulit. Umiling si Rosa habang umiiyak. Hindi Miguel, wala kang dapat ipagsorry. Naiintindihan ko kung bakit. Pero sabi mo sa liham mo, huwag na kitang hintayin. Pero hinintay kita. Hinintay kita Miguel. Kahit 50 taon, hinintay kita. Pumigil si Miguel. Ang luha ay tumulo na rin sa kanyang mga pisngi. Bakit Rosa? Bakit mo ako hinintay?
Sayang ang buhay mo. Sana nag-move on ka na. Sana nagkaroon ka ng sariling pamilya. Umiling muli si Rosa. Hindi ko kaya, Miguel. Hindi kita makalimutan. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang mahal ko. Walang iba. Kahit kailan. At hindi rin bumaba si Miguel. Nag-usap lang sila. Buong araw, buong biyahe, mula Maynila hanggang Laguna. Mula Laguna pabalik sa Maynila. Hindi nila ininda ang oras. Hindi nila ininda ang pagod. Ang importante, magkasama na sila. Ang importante, nag-uusap na sila. Ang importante, nabuo na ulit ang koneksyon na naputol 50 taon ang nakalipas. Nagsalaysay si Miguel ng kanyang buhay sa nakaraang 50 taon. Ang kanyang sakripisyo para sa pamilya. Ang kanyang trabaho bilang construction worker, driver, kargador, anuman. Ang kanyang mga magulang na namatay na. Ang kanyang mga kapatid na may sariling pamilya na. At siya na iwan din mag-isa. Nag-asawa siya noon, taong 1980, pero hindi niya minahal ang asawa niya. Ginawa lang niya dahil pinilit ng kanyang mga magulang. Kailangan daw niya ng asawa. Kailangan daw niya ng mag-alaga sa kanya. Kaya sumunod siya. Ngunit hindi niya kailanman minahal ang babaeng iyon. Nanganak sila ng 2 anak. Pero ang puso ni Miguel, ang puso niya ay nananatiling kay Rosa. Naghiwalay sila ng asawa niya taong 2010. Namatay ang asawa niya taong 2015. At mula noon, mag-isa na siya. Ang mga anak niya ay may sariling buhay na. At siya, nanatiling mag-isa, nanatiling nag-aalala, nanatiling nag-isip kung nasaan na si Rosa, kung buhay pa ba si Rosa, kung naalala pa ba siya nito. At ngayon, nandito na siya. Nandito na si Rosa sa harap niya. Buhay, matanda na, pero buhay. At hindi siya nakalimutan, hindi siya tinakwil, hindi siya iniwan ng puso ni Rosa. Nagsalaysay naman si Rosa ng kanyang buhay, ang kanyang trabaho bilang kasambahay, ang kanyang mga taon ng paghihintay, ang kanyang mga gabi na umiiyak, ang kanyang mga araw na nagdadasal, ang kanyang desisyon na hindi mag-asawa. Dahil alam niya, walang ibang lalaki ang makakapantay kay Miguel. Walang ibang pag-ibig ang makakapantay sa pag-ibig nila. Kahit 50 taon ang lumipas, ang pag-ibig na iyon ay nananatiling buhay. Nananatiling umiinit ang dibdib. Nananatiling umaasa. At habang nag-uusap sila, napagtanto nila na ang 50 taon na iyon ay hindi na sayang. Dahil sa loob ng 50 taon na iyon, ang pagmamahal nila ay hindi nawala. Ang pagmamahal nila ay lumakas pa. Ang pagmamahal nila ay naging patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nauubos. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Ang tunay na pag-ibig ay sumasabay sa panahon, sumasabay sa pagbabago, pero hindi nagbabago. Nananatiling totoo, nananatiling malakas, nananatiling walang hanggan. Nang matapos ang araw, nang bumaba na sila ng tren sa Tutuban Station, hindi sila nagpaalam na parang dati. Hindi sila nagpaalam na parang 50 taon ang nakalipas. Dahil alam nila ngayon, hindi na sila maghihiwalay. Ngayon, magsasama na sila. Magsasama hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Rosa, may gusto akong itanong sa iyo, sabi ni Miguel habang naglalakad sila palabas ng istasyon. Ano yun, Miguel? Tanong ni Rosa. Gusto mo bang maging asawa ko? Kahit tanda na tayo, kahit malapit na tayong mamatay, gusto kong maranasan ko ang maging asawa mo. Kahit sandali lang, kahit ilang taon lang, gusto kong maranasan natin ang maging mag-asawa. Tumigil si Rosa. Tumingin siya kay Miguel. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Pero ngayong hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kaligayahan. Luha ng kasiyahan. Luha ng pag-asa na natupad na. Oo, Miguel. Oo, gusto ko. Gusto kong maging asawa mo. Kahit sandali lang. Kahit kaunting panahon lang. Basta kasama kita. Okay na ako.
at yumakap silang muli sa gitna ng Tutuban Station, sa gitna ng mga taong dumadaan, sa gitna ng mundo na patuloy na umiikot. Yumakap silang muli, dalawang matandang tao, dalawang pusong nagmamahal, dalawang kaluluwa na nagsama ulit matapos ang mahabang paghihiwalay. Ika-24 ng Hunyo, taong 2024, si Rosa at Miguel ay ikinasal. Simpleng kasal lang sa isang munting simbahan sa Sampaloc. Walang maraming bisita. Ang mga kapatid lang ni Rosa, ang mga anak ni Miguel, ilang kaibigan. Pero kahit simple ang kasal na iyon ay puno ng emosyon, puno ng saya, puno ng pagmamahal. Nang maglakad si Rosa sa aisle, suot ang simpleng puting bestida, nakita niya si Miguel na nakatayo sa altar. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ang ngiti nito ay parang binata ulit at naramdaman niya na lahat ng 50 taon ng paghihintay ay sulit. Lahat ng luha, lahat ng sakit, lahat ng kalungkutan ay nawala sa sandaling iyon. Dahil ngayon, magiging asawa na niya si Miguel. Ngayon, magiging kanya na ang taong mahal niya. Ngayon, magsisimula na ang kanilang bagong buhay. Kahit kaunti na lang ang oras, kahit malapit na silang mamatay, pero magsasama sila, magsasama hanggang sa huli. Nang magsabi na ang pari ng kanilang mga pangako, nang magsuot na sila ng singsing, nang halik na sila bilang mag-asawa, ang buong simbahan ay pumalakpak. Ang lahat ay umiiyak dahil ang lahat ay alam kung ano ang pinagdaanan ng dalawang ito. Ang lahat ay alam kung gaano katagal silang naghintay. Ang lahat ay alam kung gaano kalaki ang pagmamahal na mayroon sila. At ang lahat ay nasasabik na makita sila na masaya na. 2 taon ang lumipas mula sa kanilang kasal. 2 taon ng kaligayahan. 2 taon ng pagsasama. 2 taon ng pagmamahal. Tumira sila sa maliit na bahay sa Sampaloc. Ang bahay kung saan lumaki si Rosa. Simpleng buhay lang, walang karangyaan, pero puno ng pagmamahal. Umagang-umaga, gigising sila ng sabay. Magluluto si Rosa ng almusal. Si Miguel naman ay magbabasa ng dyaryo. Kakain sila ng sabay-sabay. Nag-uusap tungkol sa mga balita, tungkol sa mga alaala, tungkol sa mga pangarap na natupad na. Tanghali, maglalakad sila sa plaza, uupo sa bangko, manonood ng mga bata na naglalaro, mag-uusap tungkol sa buhay, mag-uusap tungkol sa nakaraan, mag-uusap tungkol sa hinaharap na kaunti na lang. Hapon uuwi sila, magpapahinga, magbabasa ng mga lumang liham, manunood ng mga lumang larawan, maalala ang mga araw na lumipas. Gabi, kakain sila ng hapunan, manunood ng telebisyon, magkwentuhan, at bago matulog, hahawakan ni Miguel ang kamay ni Rosa. Sasabihin niya, "Mahal na mahal kita, Rosa. Salamat sa lahat." At sasagutin ni Rosa, "Mahal na mahal din kita, Miguel. Salamat sa pagbabalik mo. Pero ang buhay ay hindi permanente. Ang lahat ay may katapusan." At dumating ang araw na yun, ika-15 ng Setyembre, taong 2026, umaga. Si Miguel ay hindi na gumising. Namatay siya sa tulog. Payapa, walang sakit, walang paghihirap. Parang natulog lang at hindi na nagising. Nang makita ni Rosa na hindi gumagalaw si Miguel, sumigaw siya. Iyak, galit, lungkot. Lahat ng emosyon ay lumabas. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may bahagi ng puso niya na masaya. Dahil alam niyang si Miguel ay namatay ng masaya, namatay na may ngiti sa labi, namatay na hawak ang kamay niya, namatay na alam na mahal siya. At sa libing, habang nakatingin si Rosa sa kabaong ni Miguel, sinabi niya, "Miguel, salamat sa 2 taon na iyon. Salamat sa pagbabalik mo. Salamat sa pagmamahal mo.
Hindi ko pinagsisihan ang 50 taon ng paghihintay dahil ang 2 taon na iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Ang 2 taon na iyon ay nagpatunay na ang pag-ibig natin ay totoo. Paalam, mahal ko. Hanggang sa muli, na buwan ang lumipas mula sa kamatayan ni Miguel, si Rosa ay nag-isa ulit. Pero ngayong hindi na siya malungkot dahil alam niya na nagkita na sila ulit. Alam niya na nagsama sila. Alam niya na minahal siya ni Miguel hanggang sa huli. At yun ang sapat na para sa kanya. Isang umaga, ika-23 ng Marso, taong 2027, gumising si Rosa ng maaga. Pumunta siya sa Tutuban Station, ang istasyon kung saan nagkita silang muli. Umupo siya sa bench, tumingin sa mga tren na dumadaan at ngumiti. Salamat, bulong niya sa hangin. Salamat sa 50 taon ng paghihintay. Dahil ang paghihintay na iyon ay nagdulot ng 2 taon ng kaligayahan. At ang 2 taon na iyon ay mas mahalaga kaysa sa 50 taon ng kalungkutan. Dahil ang 2 taon na iyon ay puno ng pag-ibig, puno ng pagmamahal, puno ng kaligayahan. At yun ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ang haba, kundi ang lalim. Hindi ang dami, kundi ang kalidad. Hindi ang tagal, kundi ang kahulugan. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mahahalagang aral. Una, ang pag-ibig ay hindi sumusukat sa oras. Kahit 50 taon ang lumipas, kung totoo ang pagmamahal, hindi ito nawawala. Ang pag-ibig ay lumalampas sa panahon, lumalampas sa distansya, lumalampas sa lahat ng hadlang. Pangalawa, ang paghihintay ay may kapalit. Minsan masakit, minsan mahirap. Pero kung ang hinihintay mo ay tunay na karapat-dapat, ang lahat ng sakit ay magiging sulit. Pangatlo, hindi huli ang lahat. Kahit sa edad na 65, mayroon pa ring pag-asa, mayroon pa ring pagkakataon, mayroon pa ring dahilan para maniwala sa pag-ibig. Pang-apat, ang sakripisyo ay bahagi ng pagmamahal. Si Miguel ay nagsakripisyo para sa pamilya niya. Si Rosa ay nagsakripisyo ng kanyang buong buhay para kay Miguel. Pero ang mga sakripisyong iyon ay nagpatunay na ang pagmamahal nila ay totoo. At pang-5, ang buhay ay hindi sinusukat sa haba. Ang buhay ay sinusukat sa mga sandaling nag-iwan ng marka sa ating puso. Si Rosa at Miguel ay magkasama lang ng 2 taon bilang mag-asawa. Pero ang 2 taon na iyon ay mas mahalaga kaysa sa 50 taon ng hiwalayan. Dahil ang 2 taon na iyon ay puno ng pagmamahal, puno ng kaligayahan, puno ng kahulugan. Kaya mayroon ba kayong pag-ibig na hindi pa tapos ang kwento? Mayroon ba kayong puso na umaasa pa rin? Huwag kayong sumuko dahil tulad ni Rosa at Miguel, darating din ang araw na iyon. Darating din ang pagkakataon na iyon. Darating din ang oras na makikita ninyo ulit ang taong mahal ninyo. Basta magtiwala lang kayo, basta maghintay lang kayo, basta maniwala lang kayo na ang pag-ibig ay hindi nauubos. Ang pag-ibig ay hindi nawawala. Ang pag-ibig ay nananatiling buhay hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling tibok ng puso, hanggang sa wakas ng lahat. Kung ang kwentong ito ay tumama sa inyong puso, mag-subscribe na sa channel na ito. Dito, makakakita kayo ng mga kwentong tunay na magpapaalala sa inyo ng halaga ng pag-ibig, ng pag-asa at ng paniniwala na kahit ano pang mangyari, ang pag-ibig ay hindi nawawala. Pindutin ang subscribe button at ang bell icon para sa mga susunod pang kwentong magpapaiyak, magpapaisip at magpapaalala sa inyo na ang buhay ay puno ng mga pagkakataon. Basta handa kayong maghintay, basta handa kayong magtiwala,
Basta handa kayong maniwala na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa lahat. Maraming salamat sa panunood. Maraming salamat sa pakikinig. At tandaan, huwag kayong titigil sa pag-asa. Dahil ang pag-asa ay ang tanging bagay na nagpapabuhay sa atin. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. Mahal ko kayong lahat.